naghain si Senate President Francis Escudero nitong Martes ng panukala na layuning matulungan ang mga Filipino filmmaker sa kinahaharap na suliranin gaya ng production cost, lumiliit na bilang ng mga manonood at paglaganap ng online streaming platforms. Sa ilalim ng Senate Bill No. 283 o NORA Honor Act, ang mga accredited film production company, independent filmmakers, distributors, sinehan at mga stakeholders ay mabibigyan ng tax exemptions. Ayon kay Escudero, personal tribute din ito para sa national artist at superstar na si Nora Honor na hanggang sa ngayon ay patuloy na nagiging inspirasyon sa mga Pilipino. Bunsod naman ang issue sa mga naluluging magsasaka, gayon din ng traders, millers at pag-inda ng mga consumer sa mahal na presyo ng bigas, ay nais ngayong tutukan ni Senator Amy Marcos ang supply chain ng naturang staple industry. Bagamat kanyang ikinagalak at ipinagpasalamat ang pagpapatupad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng 60-day ban ng rice importation, may ilang warehouse umano ang hindi nakakabenta bunsod nito. Kaugnay naman ng 20 pesos na bigas, dapat anya ay may limitasyon ito, halimbawa na lamang sa marginalized sectors gaya ng PWDs, solo parent at senior citizens dahil hindi anya kakayanin kung buong bansa ang target na paglaanan ng subsidiya ng gobyerno. Kaya naman nais niya ngayong magpasa ng panukalang batas na hindi lamang consumer ang makikinabang. Dapat anya ay may suggested farm gate price, suggested trader price at suggested miller price. Nilinaw naman ni Senator Amy Marcos ang kaibahan ng table at archive kaugnay ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ang detalye tunghayan sa aking ulat. Yes, it's dead. In effect, because it's in the archive, but sabi nga ni Justice Ascuna, pwede na mahugutin pa ulit kung magbago ang Korte Suprema. Sumusunod lang kami sa batas at sa Korte Suprema. Kaya nga tinatawag na Supreme Court yan. Alam nga naman na Super Supreme Court pa kami, katulad ni sabi ni SP, o Supremer Court pa kami, o may Supremest pa. Wala namang ganun eh. Talagang Supreme Court. Ito ang pahayag ni Senator Amy Marcos nitong Huwebes hinggil sa desisyong pag-archive ng Senado sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Kaugnay nito ay kanyang nilinaw na magkaiba ang table sa archive. Anya, ang table ay postponement lamang, habang sa archive naman ay tuturing na itong dead file, liban na lamang kung halimbawang may mangyaring reversal of decision mula sa korte na siyang magpapabuhay sa kaso. Samantala, deadman naman si Senator Marcos sa thumbs down incident ng ilang progressive leaders hinggil sa pagsang-ayon niya sa pag-archive ng kaso ni VP Sara. Ayon pa sa senador, naging maganda ang debate sa plenaryo nitong Miyerkules. Giit niya, sanay na umano siya sa mga bashing at hindi na ito nagpapa-apekto pa. Sa katunayan anya ay hindi niya napansin ang mga ito dahil tuloy-tuloy lamang siya sa pag-explain sa kanyang boto. Ngunit kanyang panawagan na bagamat hindi sang-ayon sa desisyon, respetuhin pa rin ang Senado at huwag umasta ng hindi maganda gaya ng kanilang ipinakita. Sa panig naman ni VP Sara, sinabi ni Senator Marcos na ipinagpapasalamat umano ng bise sa Diyos ang pagkaka-archive ng kanyang kaso. Diin pa ng senador na politika ang pinakaugat ng impeachment na ito. Kaugnay nito ay ilang miyembro naman ng Kamara ang tila nabastusan sa mga tinurang salita ng senador, gayon din ang hindi pa pinangalan ng individual na kanyang pinasaringang dambuhalang sanggol sa kanyang speech sa yes vote nito sa pag-archive ng impeachment. Tulad ng sinabi ko, suggestion lang naman nun. Wag nilang minamasama. Hindi naman ako nakikialam. Hindi nga kami sumasagot kapag iniinsulto kami ng bonggang-bongga. Samantala, umaasa pa rin ang ilang senador na didinggin ng korte ang motion for reconsideration na inihain ng Kamara para sa kaso ni VP Sara. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network.
Dumipensa ang dalawang lider ng Kamara sa pang-aatake ng ilang senador kay House Speaker Martin Romualdez ukol sa naganap na botohan kung ipagpapatuloy ba ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Deputy Majority Leader Sia Alonto Adyong at Manila Representative Joel Chua, nirerespeto man nila ang naging opinyon ng Senado, ngunit layunin nilang maisulong ang accountability para sa tiwala ng publiko. Anila umaasa silang maging kasangga ang Senado upang mapanatili ang katapatan maging ang pagpapatotoo laban sa aligasyon ng korupsyon na siyang sanhi ng impeachment complaint laban kay VP Sara. Sa ibang balita naman, nakipagtulungan ng Department of Transportation at iba pang ahensya sa NLEX Corporation para magsagawa ng clearing operation sa Kaingin, May Kawayan, Bulacan bilang tugon sa mga flood issues sa NLEX at sa kalapit na lugar nito nitong Huwebes. Ito ay para tiyakin na magiging ligtas at maginhawa ang pagbiyahe ng mga motorista at bilang tugon na rin sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pinaigting din ang multi-layered flood control defense nito para sa mga motoristang dumadaan dito. Iniulat naman na ng Department of Migrant Workers o DMW ang mahigit sa 10,000 government transactions sa serbisyo caravan for Filipino workers sa Dubai, United Arab Emirates. Mahigit sa 4,000 overseas Filipino workers ang naserbisyuhan ng Bagong Bayani ng Mundo OFW Serbisyo Caravan sa Dubai World Trade. Nagpasalamat naman si Philippine Ambassador Alfonso Ver sa pamahalaan ng UAE sa pagiging inklusibo nito sa mga manggagawang Pinoy. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang pamamahagi ng Family Food Packs o FFPs ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga naapektuhan ng nagdaang bagyo ngayong Biyernes, August 8. Umabot na sa higit kumulang 2 milyong kahon ng FFPs ang naipamigay sa lugar ng NCR, Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Western Visayas at Negros Island. Gayon din sa Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region, Sorsogon, Caraga, Car at Barm. Pitong istasyon ng EDSA Busway ang nakatakdang magkaroon ng major improvement ngayong taon sa ilalim ng proyekto ng Department of Transportation o DOTR at Department of Budget and Management o DBM. Magkakaroon ito ng 2 phase kung saan saklaw ng unang phase ang rehabilitasyon ng mga istasyon ng Monumento, Bagong Baryo, North Avenue at Guadalupe. Kasunod naman ito ang konstruksyon ng 2 istasyon sa Parañaque Integrated Terminal Exchange at isa sa Cubao para sa ikalawang phase nito. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, nakatakdang matapos ang major rehabilitation ng mga busway station sa kalagitnaan o ikatlong quarter ng taong 2026. Susunod sa News Force. Lider ng Israel, nais mamuno sa Gaza. BOC, nakumpiska ang higit sa 25 million pesos na halaga ng ipinuslit na kontrabando sa Zamboanga. Dating bida ng Superman na si Dean Cain, sinabing kasapi siya sa ICE. Manatiling nakatutok para sa higit pang mabalita sa pagbabalik ng News Force.